repeatedly sa Bible, tatlong bagay yung nais ko pong daanan natin o lakaran na magpapakita sa atin. Una, yung time of testing, diba? At yung time of transformation, at yung time of preparation na ginagawa ng Panginoon. So una, tingnan natin yung naging karanasan ni Noah, 40 days of rain. It's a time for cleansing. Diba? If we read through the story sa Genesis chapter 7 verse 12, chapter 8, 6 to 7, makikita natin na yung condition ng panahon ni Noah, yung mga tao noon talagang wala na silang takot sa Panginoon. And so the Lord decided to purge and cleanse the earth sa pamagitan nga ng 40 araw ng pag-ulan. So in Genesis 7:12, sabi doon, "In rain fell upon the earth 40 days and 40 nights." Ginamit ng Panginoon yung pag-ulan na yon para linisin ang mundo mula sa kanyang mga karumihan. Binigyan ng ikalawang pagkakataon yung humanity for a fresh start sa pamamagitan ni Noe at ng kanyang pamilya. So pagka tinignan natin yung buhay natin, madalas, hindi lang minsan, ay inaalaw ng Panginoon yung mga bagyo ng buhay, hindi para pahirapan tayo or parusahan, kundi to cleanse and renew us. Yan ang gulo na tingnan natin. Ngayon, ang tanong lang, ang hamon, are we willing to trust Him? Are we willing to trust God through the storms? Yan. So maraming bagyo na pwedeng dumaan, pero kung magtitiwala tayo sa Panginoon na kahit anong bagyo pa yung dumating, maniwala tayo na mayroong plano ang Diyos for new beginnings. Pagkatapos ng mga bagyo na yan, katulad din Noe, we will go out and set up to worship the Lord at laging ipapahayag sa atin ng Panginoon yung kanyang pagtupad sa kanyang pangako sa pamagitan ng rainbow. Kaya di ba pagka nakita tayo ng rainbow, it's all about God's fulfillment of His promises. Although ginamit yan sa ibang mga bagay. Hindi natin pag-uusapan yan ngayon. Okay, number 2. Si Moses, 40 days siya dun sa Mount Sinai. It's a time of revelation. Kay Noah, it's a time of cleansing. Kay Moses, it's a time of revelation. Exodus 34:28, sabi dito, Moses was there with the Lord 40 days and 40 nights. He ate no bread and drank no water. And he wrote on the tablets the words of the covenant, the 10 commandments. Okay, so parang may parallel story ito, no? Nung ginawa ni Jesus, 40 days and 40 nights, walang pagkain, walang inumin. But here, si Moses, pinadaanan sa kanya ng Lord yung landas na yon upang pagdating ng day 41, ipagkaloob sa kanya yung 10 commandments, tablets, words of covenant, na magsisilbing palatandaan ng presensya ng Diyos na naranasan ni Moses, at yun yung magiging naging daan to guide His people, yung Israelites, doon sa kanilang mga nararanasan. And true enough, pagbaba niya ng Mount Sinai, nangyari? Diba? Ligaw na deceive na lahat yung mga Israelites. They built a golden calf to worship kasi hindi na nila makita si Moses. So, parang wala nang naging gabay sa kanila. Minsan sa buhay natin, ganito rin yung yung pinakamalaking deception ng Diablo, na parang hindi natin makita yung kamay ng Panginoon na sumasama sa atin, nag-guide sa atin. Kaya we resort to kahit ano na lang na meron dyan na pwede nating pagtuunan ng ating worship o hindi naman siguro literally sumasamba tayo sa mga Diyos-Diyosan, pero anything that takes place yung presensya ng Diyos sa buhay natin, that serves as our mga Diyos-Diyosan. Kaya dito, pinapakita ng Lord na yung we spend more time with the Lord, prayer and fasting. Yan, sino po sa inyo ang gumagawa pa niyan?
O katatapos lang. Mga buong UMC, di ba? Parang 40 days na natin, Nelia. Ginawa niya na 40 days, ano? Prayer ko din yan na mangyari. Pero dito sa Palawan, parang di pa sila 7 days nga lang. Ayaw pa nila. Yung every Wednesday na prayer meeting, hirap ipagkaya. Na? Pero yung sa cruise dati, nagawa namin hanggang 21 days of prayer and fasting. Although, isang meal lang naman talaga yung siniskip, no? Dinner lang, 6 p.m. to 6 a.m. Pero, yun, pagka tinoon natin ang ating puso at isipan sa Panginoon, na yung revelation, there will always be a fresh revelation na kanyang ipapahayag, and it will definitely transform us. Yun yung palaging objective. Pag may fresh revelation ng Panginoon sa atin, it's always for our transformation, to become the better version of ourselves. So, kung nais natin na mas maging matibay at matatag pa ang ating mga pananampalataya, let us always set aside quiet moments to seek yung wisdom ng Panginoon and to listen to His voice. Yan. Ikatlo at panghuli. Yan. So si Jesus doon sa wilderness. 40 days and 40 nights. And it's a time of testing. Noah is time of cleansing. Moses, it's time of revelation. To Jesus, it's a time of testing. Matthew chapter 4, verses 1 and 2. Then Jesus was led by the Spirit into the wilderness to be tempted by the devil. Grabe. Yung Spirit pa ang nag-lead kay Jesus papunta doon sa wilderness para tuksohin ng Diablo. Ito, hindi ko alam kung paano natin ito tinitingnan minsan, But, yung Holy Spirit, sabi natin, is our guide, is our empowerer, nagpapaalala sa atin ng lahat ng mga tinuro ni Jesus. But at the same time, dito sa verse na to, parang hindi kaya siya yung nagbuyo pa kay Jesus, taksuhin ng Diablo, parang gano'n. So, but if we are going to dig deeper dito sa talatang ito, makikita natin na after 40 days and 40 nights, sabi doon sa verse, yung last part, he was hungry. Pero, doon sa panghuling verse, bago siya iniwan ng Diablo, pinakita ni Jesus na kung yung Holy Spirit o yung Spirit ang nag-lead sa kanya doon sa wilderness to be tempted by the devil, hindi naman siya iniwan. Doon sa kanyang pagiging completely human na nakaranas ng gutom, ng puyat, ng pagod, the Spirit was still there. Hindi naman siya iniwanan. Kaya yung sinasabi ni Jesus na kapag merong mga temptations o tukso na dumarating sa buhay natin, hindi naman ibibigay ng Lord yan na hindi natin kakayanin. So, ibig sabihin, He is always there pa rin. God is always with us para mapagtagumpayan natin yan. So si Jesus, bago nagsimula yung kanyang ministry, dumaan siya ng 40 days of fasting and temptation. Pero nakita natin that He emerged victorious. Bakit? It's all because of the Word of God pa rin na kanyang ginamit to shield and to protect Himself from the temptation of the devil. Pag tinignan kasi natin yung mga temptation na ginamit ng Diablo, talagang matitindi yun. And even during our time o sa panahon natin ngayon, marami pa rin ang nahuhulog dun sa tatlong temptation na yan. Naalala niyo ba po ba? Ano ba yung tatlong tukso na ginamit ng Diablo? Sige po. Una. If you were the Son of God, ano na nga yun, tumalon ka. Ayun ba yun? Yung panghuli na yan, panghuli. Panghuli po ba yun? Sa tinapay. Ay, tinapay. Yung may pagkain pa. Galing ba to? Ikaw anak ng Diyos, kunin mo batok ito at gawin mo tinapay. Diba? Yun ang pinakamatinding temptation, yung mga basic needs sa buhay. Yan ang mataas na marami ang nahulog. Ano sinabi ni Jesus? Ma'am sa apay na ubuhay.
It's about salita na umutak. So again, showing the power of God's word. Kaya yung ano talaga yan eh. Yung faith, denial, kadininay mo yung faith ng pangailangan, yung spiritual aspect ng buhay natin, yun yung mas mapapalakas natin. Pero, at ang tingnan natin dito, pag yung espiritu natin malakas, yung katawan natin, sumusunod din yan. Amen? Sumusunod din. Isipin po ninyo, kahit na kompleto kayo sa pagkain araw-araw, vitamins, lahat, pero stressed kayo. Oh, yung deep within, ano kayo, restless. Yan. Di ba, ano pa rin? Yan pa rin ang mga cause ng maraming mga karamdaman na nakikita natin ngayon. At kahit mga doktor mismo nagpapatunay, ano na yan ang totoong dahilan. So, hindi yung kakulangan ng mga nutrition sa katawan. Although, meron ding part yon. Pero yun, tapos ano yung pangalawa? Yung pangalawang temptation ni Jesus, kay Jesus. Basic needs. Pangalawa yung Balon sa temple. to become rich and famous, di ba? Dinala mo sa mataas na bundok, tapos pinakita niya, sabi niya, lahat nakikita mo yan, bibigay ko lahat sa iyan, basta sambahin mo lang ako. Di ba? So yung kapalit ng lahat ng material na bagay sa mundong ito, para lang talikuran natin ang Panginoon. At so, kahit hindi natin minsan iniisip o sinasadya, minsan gano'n na nangyayari, no? When we become too busy sa marami mga bagay na nawawalan tayo ng oras sa Panginoon. Actually, itong inyong ginagawa na to, ito ay isang buhay na patotoo, no? Na kahit na hindi magkakasama, kahit magkakalayo, if we truly find time na magsama-sama para sa salita ng Diyos, pwede talagang gawin. Diba? Lalo na sa panahon natin ngayon, isang click lang eh. Kaya para lang tayo magkakatabi, di ba? Although, sa iba't ibang parte ng mundo tayo ngayon. So, yun. Tandaan natin, huwag nating ipagpapalit. Kaya, sabi ni Jesus, paano niya nilabanan yon? Sambahin mo lamang ang yung Diyos. No? Siya lang. Wala nang iba. Buong isip, puso, lakas, at kaluluwa. So walang pwedeng pumalit doon. In fact, pag ginawa natin, we are fulfilling yung Matthew 6:33 ng buhay natin. Diba? Seek ye first the kingdom of God and His righteousness. O, tapos yung sinasabi ng Diablo na ibibigay lahat sa iyo pagka sinamba mo siya, ang Diyos mismo ang magdadagdag doon sa buhay natin. Ang panghuli, ay sinabi natin Riza kanina, dinala siya doon sa pinakamataas na parte ng templo. Sabi niya, ikaw anak ng Diyos, sige, lumundag ka. O, tapos nag-quote pa ng verse si Satan, Psalm 91. Diba? Sabi niya, isusugod niya kanyang mga anghel para ikaw ay ingatan. Pero anong sinagot ni Jesus? Mula din sa scripture, niya, wag mong subukin ang Panginoon mong Diyos. Kasi, ang Diyos talaga. Paano nangyayari yun? O paano natin sinusubok yung Panginoon? Minsan, hindi ko alam kung nangyari na to sa inyo o naranasan nyo na minsan nakikipag-deal tayo sa Panginoon. Meron tayong mga deal sa Kanya na, sige Lord, pagka pinayaman mo ako, papatayo ako ng kapilya. Mga ganyan. Pero ano lang yun, marami pang ibang mga bagay. Di ba? Na tutulong ako sa mahirap o ano man. Na parang uunahin mo muna yung para sa sarili mo na ibibigay ng Panginoon bago ka maglingkod sa Kanya, parang gano'n. Pero ang pinapaalala sa atin ng banal na kasulatan, we have to offer our lives as a living sacrifice. Hindi yung sasayangin natin yung buhay natin sa ano-anong mga bagay na hindi nakikinabang yung mismong nagbigay sa atin at nagpahiram ng buhay. Ito, madalas ninyo na rin siguro narinig na sinasabi na yung buhay natin, dapat ang unang-una makinabang si Lord. Kasi siya yung may-ari. Pangalawa, yung kanyang kingdom na kinabibilangan natin should always be a part of kingdom building. At dyan na papasok lahat. Ng ministeryo, discipleship, mentoring, lahat na. Sinabi natin kingdom building.